Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Toryam Viret Nasakresho Bhagaveshu Nistam Bhagavati Sevaya Bhagavati Tamastoke Bhakti Bhagavati Nistite. Continue reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 47, Verse 48. Verse 48, entitled, The Song of the Bee. Pag nakakarinig tayo ng bee, naisip natin honey. Di ba? Para tayo daw makakuha ng honey. Sabi ni Prabhupada, be like a bee. Kasi yung bee, ang kinukuha niya nectar. Yung flies, kinukuha niya garbage. Diba? So, be like a bee. And the title is The Song of the Bee. So, dapat pala, pakinggan natin ito kasi Song of the Bee ito eh. Bibihira lang kumanta yung mga bubuyog. Text 48. Ano siya lang? Wait. Then 47. 46. Prabhupada Seva read 57. It's 47. 47. Yeah, Song of the So Bee. now is 48. So it's the next chapter, huh? Tapos na? Chapter 48. Prabhupada Seva read yesterday 47. Ah, 48. Ano ko 47? He read 27. Recap pala, recap. Next. 48. Ka utsaheta sangtaktum utamashloka shambidam anicchatopi yasya srir angannacyavate kvachit ka utsaheta sangtaktum utamashloka shamidam anicchatopi yasya srir angannacyavate kvachit ka utsaheta sangtaktum utamashloka sambidam anicchatopi yasya srir angannacyavate kvachit. Ka utsaheta sangtaktum utamashloka sambidam anicchatopi yasya srir angannacyavate kvachit. Utsaheta sanyaktum utamashloka sambidam anicchatopi yasya srir
Anichatopi Yasyasri Hanggang na Shabati Tatapi Ananakshavate Kasit Kautsahita Sanyaktum Utsaheta Santakto Utamas Loka Sambidam Tamasloka Samvidam Anicatopi Yasyashir Anichatopi Yasyasri Angana Yavati Vachit Anganachavate Kasit. Okay, please. Kausahita samchakto. Usaheta Santakto Otamasloka samvidam. Utamasloka Samvidam Anicatopi Yasyasri Anganachavate Kasit Kautsaheta Santaktum Utamasloka Samvidam Anicatopi Yasyasri Anganachavate Kasit Taha Utsaheta can bear Samtaktum to give up Utamashloka with Lord Krishna Samvidam intimate talks Anichataha not wanted Happy even though Yashya whose Shri the supreme goddess of fortune Anga the body Nachavate does not let go of Wachit ever. Translation in purport by the disciple of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Who can bear to give up intimate talks with Lord Utamashloka? Although he shows no interest in her, Goddess Shri never moves from her place on his chest. Please repeat. Who can bear to give up the intimate talks with Lord Utamashloka, although he shows no interest in her? Goddess Shri never moves from her place on his chest. No purport. So we proceed to text 49. No purport. Sarichaila Bamodesa Rabuvenu Rabame Samparshana Sahayena Krishna Charita Prabhu. Translation. Dear Uddhava Prabhu, when Krishna was here in the company of Samkarshan, he enjoyed all these rivers, hills, forests, cows, and flute sound. Proceed. Puna punaha smarayanti nanda gopa sutam vata shrineketaistat padakair bishmartum naiva shaknumaha. All these remind us constantly of Nanda's son. Indeed, because we see Krishna's footprints, which are marked with divine symbols, we can never forget him. Another text. Text 51 at Gacha lalita yodara hasalila balokanai madhya gira rita diya katham tam bismaramahe. O Uddhava, how can we forget him when our hearts have been stolen away by the charming way he walks? His generous smile and playful glances, and his honey-like words.
Text 52. He Natha, He Rama Natha, Braja Nahara, Natharti Nashana, Magmam Udara Govinda, Gokulam Briji Narnavat. O Master of Goddess of Fortune, O Master of Braj, O Destroyer of all suffering, Govinda, please lift your Gokul out of the ocean of distress in which it is drowning. Finally, we have purport. Srila Vishwanath Chakrabarti presents the following insight into this scene. Someone might propose to the gopis, why don't you just go somewhere else? Leave Vrindavan and then you won't have to see these rivers, mountains, and forests. Cover your eyes with your garments. Use your intelligence to lead your minds to some other thought, and thus forget Krishna. The gopis answered this suggestion in previous verse by stating, we no longer possess our intelligence, for Krishna has taken away by his supreme beauty and charm. Now, in the present verse, the feelings of the gopis become so strong that they disregard Uddhava and turning toward Mathura, address Krishna himself with humble cries. They address Krishna as Vrajanath, because in the past, young Krishna performed many inconceivable pastimes to protect his beloved village people, such as lifting Govardhan Hill and destroying many monstrous demons. In his heart-rending verse, the gopis cry out to Krishna to remember the wonderful, sweet relationship they once enjoyed together as innocent village people. Indeed, Sri Krishna would lovingly take care of his father's cows, and the gopis appealed to him to remember these duties and return so he could resume them. Again natin, nilang siya, ganun gana sila tayo. Actually, may customer dito din. Ang business na so, natin yung haris namin dito. Ang business na ito siya customer dito. Pili lang kasi. Namaste, Saraswati Devi Govardhan Pachari, Namaste Saraswati. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Devi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Good morning, everyone. Welcome to the beautiful pastimes of the gopis. So sa purport, yung mga nakarahang mga binasa natin is dinidescribe ng mga gopis yung kanilang feelings. So, kung i-compare sa life natin, kakaroon din tayo ng feelings of separation, anger, kasi yung mind natin is masyadong emotional. So, Srila Prabhupada said that if you are too emotional, kasi nasa material world tayo, ang pang-overcome daw sa pagiging emotional is by using the knowledge na napag-aralan natin sa Krishna consciousness movement. So, before, wala naman tayong alam-alam din sa mga pastime, mga gopis. Kasi pag nakikita natin yung picture, meron tayong mga
sarili-sariling interpretasyon pag nakikita natin yung picture. Katulad niyan, yung radakun. Pag hindi mo alam na radakun yan, ibang magiging perception mo dyan, katulad ng Govardhan Hill. So pag tinignan mo siya, parang masarap maligo doon na kasi tubig, malamig, ganyan, di ba? Tapos may hagdan pa. Dito sa Pilipinas wala akong makikita ng ganyan. Yung kung may dagat, may hagdan. Meron dyan sa Dolomite Beach, kaso hindi ko naman pwedeng maligo. Bawal. Oo, kasi madumi pa daw. Kailangan pang linisin. So similarly, yung mga gopis, meron silang feeling of separation kay Lord Krishna, which is ninanarrate nila yung Krishna na sobra ko siyang namimiss kasi naalala ko nung rasa dance, talagang feel na feel ko na mahal niya ako, gano'n, di ba? Kasi yung embrace, yung mga sidelong glance ni Krishna, very powerful yun eh. Tsaka yung smile niya. Pag nakita ka ng poging lalaki, di ba? Tapos, lotus side talagang yung iba, nai-love, katulad nung Beatles. Nung panahon ng Beatles, 1960s. Makita lang sila sa stage, talagang yung crowd, nagwawala eh. Oh, John Lennon! Oh, George Harrison! So yung gopis, ganun din sila, naalala na si Krishna, yung mga pastime nila na niyayakap sila ni Krishna, ino-operan sila ng garland na galing sa kanya. Ganun yan eh. So yung mga gopis sa Vrindavan, inisip nila baka si Krishna satisfied na dun sa mga girlfriend niya dun sa Mathura. Kasi meron din silang kung kayo mga babae, meron kayong jealous na nararamdaman, ganun din sila. Pero yung pagiging selosa nila is out of this world. Kasi tayo perverted lang, di ba? Kabaligtaran. So, yung sa atin, yung jealous, kapag nag-selos ka, magkakaroon ka ng yung magiging too much emotion. So, pagka emotional ka, kasi last yan eh, from last, anger arises. So, when anger arises, anong sunod? Bewilderment of memory. Hindi mo nakilala kung sino yung kaharap mo, kung sino yung mga dumadating. Kasi galit ka eh. Gusto mong ilabas yung galit mo. Galit na galit ako dito sa taong to. So, darating mga senior devotee, mga donors, mga guests. Tapos ikaw, di mo mapigilan yung galit mo. So, ayun na yun, bewilderment of memory. Hindi mo na, wala ka nang kilala. Pag na-bewildered yung memory mo, intelligence is lost. May mga pinag-aralan mo. Yung mga kinultivate mo for how many years. Dahil lang sa isang anger na binato ka, pinasabog yung katahimikan mo. Diba? Wawala ka ngayon. Pira-piraso na yun. Paano mo siya pupulutin? Diba? Paano mo pupulutin yung nabasag na katahimikan mo? Kung binigilan mo na lang, no problem sana. So, intelligence is lost, then we are pulled down again sa material, sa pool of material pool. Ito, kung ginagalaw natin material pool, it's just like ang naligo ka sa swimming pool. Diba, umahon ka, tapos okay ka na. Kaso nga lang, nabasa ka ulit, niligo ka ulit. So sa gopis, yung kanilang feeling of separation is talagang napaka-intense. Halos, sila eh, mamatay-matay na sila eh. Kaya pag nakakita sila ng mga anything na related kay Krishna, talagang inaano nila yun, yung tinitreasure nila. Tapos inaalala nila paulit-ulit sa mind nila yung pangyayari na yun. So sa buhay natin, minsan meron tayong mga pastime na akala natin nung time na yun, na tayo, yung down na, di ba? Wala kang kakampi, wala kang makausap, di ba? Gusto mo sabihin yung nararamdaman mo, pero wala kang mapagsabihan. Pero yung time na yun, ayun daw yung yung time na nagkakaroon ka ng totoong self-realization. Yes.
Tapos ngayon, dahil may knowledge tayo, knowledge sa Krishna consciousness, i-apply mo ngayon yung sa mind mo. Sabi mo doon sa mind, oy mind, huwag ka masyadong emotional. Ano ka ba? May intelligence pa ako. Diba? May intelligence pa ako. So, every time ranas daw tayo ng mga ganun. Sabi sa Bhagavad Gita, slash it with the weapon of knowledge. So connected siya dun sa sinasabi ni Prabhupada na pag masyado ka emotional, ang pang-control daw dyan knowledge. Kasi anong use ng knowledge natin kung hindi mo gagamitin? Kung lagi ka lang lalangoy dun sa material pool. Di ba? So yung dito sa pastime ng mga gopis, binibigyan nila tayo ng inspiration kung paano yung totoong pagmamahal. Diba? Which sabi nga nila, in the material world, there is no such thing as love. Diba? Kasi puro lust nga lang daw yung nandito. Sabi naman ni Prabhupada, kasi may nagtanong sa kanya na isa sa mga disciple niya. Sabi niya, so Prabhupada, pagdating namin ng 50 or 54, magre-renounce na kami, renounce na namin yung family namin. Ano na kami sa path of renunciation, so magsasanyas na kami. Sabi ni Prabhupada, no, it doesn't, ang tawag doon? Ano sasabihin? Hindi kinakailangan na magsanyas ka kung yung asawa mo naman ay tinutulungan mo sa preaching. Diba? Ang gawain nyo is nasa center nyo si Krishna. Like sa deity worship, sa cooking, sa lahat, nagtutulungan kayo. So, walang dahilan para iwanan mo. Walang dahilan para i-renounce mo yung asawa at anak mo kung tinutulungan ka nila sa Krishna consciousness. Kasi ang totoong renunciation daw is dapat attached ka kay Krishna. Makuha natin yung Krishna friend na lagi natin dinadasal. Every pagkatapos ng Mangala, di ba? Di ba? Humihingi tayo ng blessing sa mga Vaishnava. Kasi yung mga totoong Vaishnava talaga, well-wisher, hindi ill-wisher. So, yung mga Vaishnava is tinutulungan nila yung spiritual life mo na mag-grow. Hindi, yung sinasabi ko na ill-wisher, yung kung ano-ano sasabihin sa'yo, na, ito, wala ka ng pagkakataong, kasi ganyan ka. Diba? Dapat daw maging expert tayo sa pag-deal sa mga Vaishnava. Kaya nga every time ang laging pinapapractice sa atin is lahat tignan mo as Vaishnava kasi ikaw lang hindi. Ikaw lang yung servant ng mga Vaishnava. So anything na sabihin ng Vaishnava is for your own good sa spiritual life mo para mag-grow. So minsan tatanggap tayo ng mga correction. Diba? Minsan ibababa natin yung pride kasi kailangan mo ma-overcome yung pride. Isa yan sa mga 5 things to overcome para mas ma-relish natin yung pagpapractice ng Krishna consciousness na kagaya ng, kasi sa gopis walang tatalo dyan sa love nila kasi talagang sila kahit anong sabihin mo basta para kay Krishna gagawin nila. Wala may anak mo, kung si Krishna sa pupunta nila yun. One time may lecture si Prabhupada sa iba about yung sa mga gopis. Masakit ang ulo ni Krishna. Diba, Prabhu? Yes. Oo. Tapos, pinunta nila, ang makakagamot lang daw sa sakit ng ulo ni Krishna is yung dust ng lotus feet ng kanyang mga devotee. So, pinunta nila bawat devotee. Una hindi ko na maalala yung pagkakasunod-sunod. Ang naalala ko lang, si Narada Muni, pinuntahan din nila na, Prabhu, you have to give the dust of your lotus feet because Krishna had a headache. Sabi nila, no, pupunta ako sa impyerno, supreme personality of Godhead yun Tapos lotus feet ko, ilalagay dun sa, yung dust ng feet ko, ilalagay dun sa ulo niya. Sabi, hindi ko magagawa yun kasi ganun ka, ni Narada Muni, siya, nasa open reverence siya yung mga gopis, na nila yun talagpasan na nila yun
Hindi nga nila inaalala kung si Krishna yung super personality of God. Basta ang inisip lang nila, masakit ang ulo ni Krishna, o kailangan ba gaano ba kadami? Kaskas na nila yun. Ilang kilo ba? Para lang gumaling si Krishna. Ganun ka-intense yung love nila kay Krishna eh. Kaya kung i-analyze natin talaga yung mga pastime ni Krishna sa Srimad Bhagavatam, kung gagawin mo na siyang series sa mind mo na parang nanonood sa Netflix o yung mga drama, kung susundan mo, nakakaiyak yung story ng mga gopis eh. Kasi kung yun mo, kahit sa puno, nagtatanong sila, oh, hey, Tree, where is the brother of Balaram? Ganun. Lahat tinatanong nila, pati yung mga hayop, mga grass, ganun sila kung sa atin, sila eh, para silang lukarit. It's like madman. Mad woman. Sila, loka na. Loka-loka na. Pero yung loka-loka daw, loka-loka, hindi siya, ang meaning talaga nun, planet eh, di ba yung loka? So yung loka-loka daw is planet full of gold. Nasa Vedic, Vedic cosmology. So kung pag-aaralan natin yung Vedic cosmology, dati may nagturo dito yung Vedic cosmology. Si Prabhu, ano pangalan niya? Indian siya, yung laging nagsasatay satsang nun eh. Siya yung laging nagbibigay ng class in Hindi. Kasi puro Indian yung dumadating. Pendra. Turo siya ng Vedic cosmology. So, yun, nabanggit niya yung mga ganun. So, mabalik tayo dito sa verse. Dun sa pang 51, text 51, na nagkaroon na ng, ito pala sa kabila. Text, hindi may purport. Ito. O Master, the goddess of fortune, Master of the goddess of fortune, O Master of Raj, O Destroyer of all suffering, Govinda, please lift your Gokul out of the ocean of distress in which it is drowning. So parang dito sa purport, meron siyang point na nakita ko kanina. So masyado nang malabo yung mata ko. Nakalapit i-zoom. So meron daw yung iba, pinapayuan na yung gopis na umalis na kayo dyan sa Braj, parang puntahan nyo na si Krishna, bakit nandyan pa kayo eh, yan pa rin nagdudulot nung sa inyo, nung pagiging emotional nyo. Diba? Ayaw nila kasi umalis nyo sa mga kung saan meron silang pastime ni Lord Krishna eh. Kasi inaalala nila na ito dati, di ba tayo, pag pupunta tayo sa ibang lugar, yung mga time na masayang-masaya ka, kasama mo yung nagbigay sa ng kasiyahan, di ba? Kahit kaibigan mo or nanay mo, tatay mo, di ba? Sa isang lugar na yun, ay, dito kami kumain ng dito kami nag-picnic eh, di ba? Dito nga yung apoy, nasunog nga yan, di ba? So, ganun din yung mga gopis. Bawat puno na may pastime sila ni Lord Krishna, inaalala nila yun, parang wino-worship nga nila yun. Dito kami, naalala ko yun, dito kami magkatabi ni Krishna, niyakap niya ako, ganyan. So, ganun yung pagmamahal ng gopis para sa mga teenager na in love. So, may nagpayo na umalis na kayo dyan kasi wala namang lagi lang kayo malulungkot. Hindi kami aalis dito kasi ito lang yung naiwan sa amin. Pero actually, sabi nga, Krishna never leaves Vrindavan. He is in the heart. Nandun daw siya sa heart ng mga gopis. So, kahit saan pumunta yung mga gopis, nasa heart nila si Krishna. Actually, nasa heart din natin si Krishna eh, as Paramatma. But eventually, kung ma-develop daw natin yung Krishna Prema Love of God, yung totoong Krishna,
na wino-worship natin is magmamanifest sa heart natin, then lahat ng gagawin natin is all about Krishna. So yun yung totoong magiging Krishna consciousness tayo. Kasi every time, parang ayaw na natin i-blink yung mga mata natin para lang, kasi sobrang ganda nga yung nakikita natin eh. Parang ayaw na nang pumikit sa sobrang ganda ni Krishna. Tapos gusto mo lagi na lang siyang titignan. Ganon ka-intense daw yung Krishna friend. Maso-surpass mo lahat ng difficulties, yung emotion, yung suffering. Pag nandyan si Krishna, lahat daw yun mawawala. So, ang recommended sa age na to, yun nga, lagi natin dinadasal, di ba? Always, every time, every minute, bago tayo matulog, chant natin yung holy name. Kasi sa holy name, ayun daw si Krishna eh. Hindi lang natin re-realize yung form niya kasi nga holy name. Pero nandyan daw si Krishna sa holy name. Nandyan siya. Kung mapupurify tayo na mapupurify, magkakaroon ng form si Krishna with the holy name. So nakikita natin nagdadance siya, nag-flute. Pero sa ngayon, dahil nga nagpa-practice pa lang tayo, hindi pa natin kayang makita yung mga ganun. Kasi sobrang ano yan eh, sobrang lakas nung pagiging divine yan eh. Magkaroon ka nga lang ng divine ay mahirap ano yun eh, mahirap. Kasi kung anong makikita mo eh, di ba, makikita mo yung suffering, makikita mo lahat, yung mga living entity na hindi naman natin dapat makita, makikita mo yun, makikita mo yung third eye. Yung third eye, hindi pa siya divine eye. Yung divine eye, yung makikita mo yung form ni Krishna. Based sa pagmamahal natin sa love na dinidevelop natin sa sarili natin. So yung mga ginagawa natin dito sa araw-araw, bawa, pawalis ka ng temple room. Diba? Sa pagpawalis pa lang ng pag inisip mo na kasi dito tatapak si Krishna. Diba? Hindi mga devotee. Tapos, worship ka, magluluto ka para kay Krishna. So, pagluluto mo yung Supreme Personality of Godhead, yung panahon niya sa lumang panahon ng mga Chinese, grabe kay strict yung emperor. Lahat, pag magluluto ka, meron pang taga-tikim. Kasi baka lasunin mo yung hari. Pero tayo, binigyan tayo ng opportunity na magluto doon sa mga mas mataas pa doon sa emperor. Diba? Kasi si Krishna yung ano eh, Supreme Personality of Godhead eh, yung panahon ng lumang panahon ng Chinese, ang emperor lang. Pero may mas mataas pa doon. Kaya kung magluluto tayo para kay Krishna, isipin talaga natin na with devotion, di ba? Para kay Krishna to kailangan. Kasi pagka iniisip kong ganun, malabas yung ano natin eh, yung love. Kaya yung luto, sa ibang devotee, hindi masarap. Hindi ano, kasi nga, wala pa tayo talagang totoong taste. Wala tayong higher taste. Kaya ang panlasa mo, holy water. Di ba? Pero kung meron ka ng ano, yung love for Krishna. Actually, naalala ko si Guru Maharaj. Guru Maharaj namin. Nag Festival of the Holy Name. Sa Festival of the Holy Name, na-please siya, na-please si Guru Maharaj. Sabi niya, ulitin natin to next year. Sabi niya, dahil na-please ako sa arrangement ng program, talagang static yun eh, yung Festival of the Holy Name #1. Talagang, ang ganda nung, meron kami panchatatba ginawa. Malaki, talagang malaki yung altar. Katulad dun sa Taguig, gano'ng kalaki yung altar ginawa namin. Tapos nandun yung panchatatba, malaki. Yung 2, ayun yung mas maganda kasi malaki na sila. Yung 1 kasi maliit pa lang. Nung na-please si Guru Maharaj, nagluto siya. Sabi niya, magluluto ako para sa mga devotees. Talagang siya pa nga nag-sponsor ng feast eh. Kasi siya nagluto. Dami niyang alalay. Kasi niya, siyempre guru yun. Actually, ang guru, renounce sila sa pagluluto. Ang duty ng sannyasi is to travel. Kasi ang buong family niya is guru.
Diba? Kaya nagpipreach siya, pinupuntahan niya yung mga bawat living entities para gisingin yung Krishna consciousness nila, yung gawin ng Krishna consciousness. Ngayon, ang kanyang mission sa China, which is napakadelikado. Kasi doon, kapag nahuli ka nagpipreach, pumunta ka ng ulo, papatayin ka, papahirapan ka ng mga authority. Diba? Oh, so, ganun katapang siguro Maharaj. Ito tayong China. Ang dami niyang disciple doon. Kaya nga nakapagpatayo ng temple sa Laguna eh. Dahil sa sipag ni Guru Maharaj mag-preach sa mga Chinese. Kaya yung mga Chinese, yung mga donor niyan, nagpagawa siya ng mga villa, mga guest house, para pag dumating yung mga donor, nagkaroon ng Festival of the Holy Name, meron silang matutuluyan. Kaya yun ang purpose ng branch, para maging siya isa sa mga parang pinaka-center ng Southeast Asia. So yung mga devotee na, kasi sa China, hindi ka pwedeng magtayo ng temple dun eh. So ang gagawin nilang pinaka-base is yung Pilipinas. Kaya doon sila mapupuntahan. Yun ang purpose ng temple sa... Yun yung sinabi niya nung panahon na magaling na siya eh. After 6 years, nung bumalik siya sa temple, sabi niya, total akong nag-initiate nitong temple na to, ako din na nung magtatapos. Kaya pinursige niya matayo yung bigyan yung devotee ng shelter. Kaya isang malaking project yun. Yung 9 hectares. So, yun lang nagiging emotional ako kasi pag napapag-usapan siguro na ganun pala yun, no? Kasi akala ko dati kapag nagsasalita ka dyan, parang corny, iyak ka dyan sa harap. Diba? Pero actually, nung nagbasa ako ng homage kay Guru Maharaj, ngayon, kapag naalala ko si Guru Maharaj. So, if you have any suggestion or question, the mic is open. Oh, yun lang ang aking mag-share. Kasi it's already 9 o'clock. Tuloy siya tama. You have something to say or something to ask. Yeah. Try to answer. Is there like AI where you can translate your lecture and use it? Huh? There's AI, you can translate your lecture. AI? AI. Google. Google? Na-translate mo yung lecture ko? Konti lang, konti. But the essence of I this, understand, but not really. yeah, some points in Tagalog. Yeah, Maybe you speak English next time. yeah I will, Taglish. Taglish. Yeah. No, I don't know. I was asking if there is like maybe I can write. an app to Google. translate the Yeah. audio. Actually, in India, Prabhu, they attend the lecture in Hindi. And they have the app. I don't know what's that app. Actually, this one, if you download in YouTube, you can change the Caption. into different language. I don't know what. Linggo? Is that Linggo? When the lecturer, then the cell phone, translate all this automatic. But sometimes the AI doesn't know the Sanskrit. Like when they said Krishna, it said Krishna. Yeah, Krishna, The Supreme Personality of God is Krishna, like that. It's not that just accurate. But you understand because of the English word. Sometimes Bhishma, when you see the caption is Bhima. Bhima, like that. Because I read the caption, I also do that. And
sometimes some word is missing. Like Sanskrit, when they said Sanskrit, it's not appear on the caption. But I think there's some app that can translate. Question, I have a question. addition. I have a question. In this verse, right, Mm. the gopis, they have, Krishna have conquered their minds and intelligence. So, Ay, nakalimutan ko. what does this teach us about the power of pure love for God? So, Your love for Krishna. Yeah, like similarly, like gopis have. So, First, what is your love for Krishna? What are the qualities? What are the procedure to attain your love of Krishna? Before we ask our question about what is your love of Krishna, we must magsaliksik pa tayo kung paano ba natin mamahalin si Krishna. Ano bang mga qualities, ano bang procedure, ano bang process. Before think of Him 24 hours, ask yourself, kaya ko ba to? Naisipin si Krishna 24 hours, siyempre may gagawin pa ako. Kailangan ko pang inumin yung gamot ko. Kailangan ko pang mag-drawing. Kailangan ko pang exercise yung pagiging manager ko. Kailangan ko pang... Pero hindi natin naiisip na ba't di ko na lang kaya i-increase yung pagmamahal ko kay Krishna? Forget about my job. Actually, si Krishna naman magbibigay sa akin ng knowledge para magawa ko yung mga bagay-bagay. Pero actually, ako experience ko yan. Sometimes kasi nga dahil sa lagi mong nababasa, lagi mong naririnig, na kapag si Krishna ang bahala sa lahat. So minsan tinatry ko yun. Hindi ako mag-iisip. Hintayin ko na lang yung ibigay na ni Krishna sa akin. Pero, siyempre mag-aano ka rin. Kasi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Ano sa English yun? Yung kasabihan na yun? Nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Man is spoken. Man proposes, God disposes. So kung gagawin natin yun, di ba wala kang maisip na idea, katulad sa akin nung nakaraan na, ito yung Ratayatra card. Sabi sa akin ni Mother, Pabujay, gawin mo yung card, pero huwag kang gagastos. Wala tayong gagastosin kahit isang set. Sabi ko, sige, ano ba? Kahit ano lang dyan, mga tela-tela. Siyempre, tinignan ko yung card, ano bang gagawin ko dito? Meron pa siyang sira, ano bang issue nito na nakaraan. Ganun kagad nang iniisip ko eh. Sabi ko, ito, at tabingi eh. Patayin natin. Inangap ko na gano'n. Tapos, nakita ko si Mother Angel, tumutulong siya. Tapos, dami niya reklamo. Sabi niya sa akin, Pabujay, wala ba ibang kulay dyan? Wala ba tayo? Mother, ang sabi ni Mother, Indra Valley, kung ano lang meron dyan, yung nagamitin natin. So, maging creative ka. Maging resourceful ka. Gamitin mo yung ganito, ganyan. Nahirapan akong ganyan eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo nang may kulay, bili tayo pintura. Magkano ba yun? Sabi ko, mga yun, 1K. Ang mahal naman, ganun talaga. Pag mamahal ka kay Krishna, mahal talaga yung gastos mo. Di ba, huwag mong kukontrolin. O sige, sabi ko, hanggat bukas pa yung hardware, gusto niya eh. Nakikita ko masaya siya doon sa ginagawa niya eh. Sabi ko, happy ka ba dyan sa gagawin mo? Oo, gusto ko to eh. O sige, bili tayo pintura. Bili ko ng pintura. Pintura niya yung siya ng pintura niyan. Kaya wag niyo akong sisisihin kung ano na makikita. Siya ang pintura niyan. Pati yung mga body. Ngayon sabi niya, wala ka ba ibang lalagay na design din? Sabi ko, meron akong alam na design, Mother. Kaso nga lang, kailangan ko gumamit ng styro. O magkano ba styro? Ayun,
binili niya. Binili ko yung styro, ayan. Ginamit ko. Kaya nung time na yun, yung mga ibang, ano, yung mga tela-tela, hindi na namin masyadong nagamit. Diba kasi mas maganda kasi yung, ano kayo, yung plain lang na makikita mo yung maraming sabi sa atin. Diba? Kaya masaya siya sa ginawa niya. Masaya din naman ako kung ginagawa ko yun. Kaso nga lang, hindi natin masisisi yung ano, di ba? Yung time na yun talagang makakasira eh. Pero kaya pa naman ayusin yan. Para sa Julan Yatra, na-announce na, no? Next project, Julan Yatra. Okay, hari ko. Mother, okay ba na? Sagot ko ba yung... Yeah, I just wanted to add, one time, Guru Maharaj Janananda Goswami Maharaj had a lecture. He said that if you love somebody, you have to know what they like. So Oh. similarly, he said that if you love Krishna, you have to find out what he likes. So, yeah, so sometimes it is hard for us to chant Lord in English. But Gurudev said that it is very pleasing to the Lord, so we have to continuously, gradually do that, even though we feel defeated or it's hard, and gradually Krishna will give us the strength, because chanting the holy name will make us, like, how do you call it, like, it will help you develop somehow love for Krishna. This is what he said, based on his lectures. Thank you, Mother, sa iyong vision. So, ito po, Hare Krishna. Hare Krishna. You have the book? Okay. So, time is up na daw. It's already 9:10, so can honor ko siya. Jai, Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna.